Kagabi, muntik na ako magpasugod sa ER. Oh no! Nagulo ni Louie. Si Louie kasi guys, mahilig siya kahit sa bahay. Nagde-dress up talaga yan. Minsan magugulat kayo, naka-denim yan na pants. Tapos na ako guys! Yahoo! Ito, nag-tiles na sila. Tapos, ayan na. Inodoro po yan. Inseptic tank. I'm just waiting for the gearing up activity which is still on 1 p.m. Umattend yan kanina ng Subject orientation. subject orientation nila. Meron pa ulit kayo, 1 a.m.? Gearing up. Gearing up activities. Ano yun? Ayun, kaya meron kayong pinaparedy na colored pencil, ganon. Ah, akin na yun. Hindi kinuha ni Daddy. Ang ingay nito. Paano ba ito patayin? Yung ano yan guys, Wanbo. I just turned off the Ha? Oh. Tanggalin na natin. Ayan. Ayun, yung projector to guys. Oh my God. Ano na naman to? Ah, si Louie. Yan, Ollie. Si Louie. Yan naman si Ollie. Kasi si Oli. Nag-play siya kasi kagabi dito. Kasi guys, may kukwento ko sa inyo. Wait lang ha. Ayusin ko lang to saglit. Yan, kukwento ko lang habang inaayos ko tong biniling sticker ni Ate Ivy. Ito yung mga binili niya kahapon sa Fully Book. Pagtingin niya kasi konti lang daw yung flower na sticker pala. So, dinagdagan niya lang. Gupitin ko lang yung iba kasi hindi naman siya kakasya. Kagabi, muntik na ako magpasugod sa ER. Oh, no! Kasi diba, huling vlog ko ata sa inyo, sabi ko sobrang sakit ng tiyan ko. Kasi nga, nagpo-poops ako nung July 23 pa, simula nung nag-hotel kami. After kong mag-vlog nun kagabi, hindi na nga ata ako nakapag-outro. Habang nanonood kami ng movie ni Daddy Al, sobrang sumakit yung tiyan ko na hindi ko maintindihan. Akala ko ulcer, akala ko appendicitis. Kasi as in talagang gumagano na ako. Pero ito yung buong tiyan ko. Sabi kasi ni Daddy Al, pag appendicitis, lower, tas right. Iba din naman daw pagka ulcer ata dito. Eh yung sa akin, buo. Hindi siya humihilab eh. Hindi hilab yung pakiramdam niya. Parang may nakaganon lang na sobrang sakit. Tapos sabi na nga ni Daddy Al, baka kabag. Na ano niya na nga ako, kung gusto ko na daw magpadala sa ospital kasi napapasigaw na ako kahapon sa sobrang sakit. Feeling ni Daddy Al, kabag, kasi nung mga nakaraang araw, sabi ko parang hindi ako makadighay ng maayos. Gusto kong dumigay pero hindi ako makadighay. Kaya sabi ko, bili niya ako ng Coke, ganyan. Pero hindi pa rin ako nakakadighay ng maayos. So yun, sabi niya baka gas. Tapos may pinatry siya sa akin, mga napanood niya sa TikTok kung anong dapat gawin. Kunyari kapag kinakabag ka ng matindi na sobrang sakit. Pinatry niya ako yung parang ginagawa sa baby pag kinakabag. Ganun yung ginawa ko kagabi. Tapos napansin namin, lumilipat-lipat yung sakit kapag ka gumagalaw-galaw nga ako. So yun, ibig sabihin nga, gas nga daw yun. In fairness, afternoon, digay na ako ng digay. Pagkatapos kong gawin yung mga exercise na yun, parang may gumaganon-ganon pa nga ako eh. Para gumalaw yung dito ko. After nung dighay ako ng dighay, yung mga madaling araw, nakaramdam ako ng ginhawa. Tapos yun, nakatulog na ako. Nakabahan ako kung ano nang naiisip ko kahapon. Yun lang pala, kailangan ko lang palang dumighay. Hindi na rin ako poops. Huling poops ko kagabi, medyo, buo na siya. Hindi na siya tubig. Sabi ni Daddy, nasasamahan kasi ng panic yung mo. Nanginginig din kasi ako kagabi. Nahaluan daw ng panic. Ngayon, ayusin lang natin yung dapat gagawin ko kahapon na hindi ko nga natuloy. Itong cabinet nila. Yung mga drawer lang. Feeling ko noon, kaya nagkaganon ako kasi nabigla ko yung tiyan ko. Kasi nga, di ba kung naaalala nyo, sabi ko noon sa vlog, nung nag-hotel kami, kung alas 5 na, hindi pa pala ako kumakain. Yun. Tapos, nung kumain na kami, binigla ko, dinamihan ko yung kain ko. Siguro kaya naging ganun. Naguluhan yung tiyan ko. From walang kalaman-laman yung tiyan to ang daming nilagay sa tiyan. Ganun. Tuloy-tuloy kain ko nun yung talagang ang bilis nung kain ko nung spaghetti. Parang siguro hindi rin ako natunawan ng maayos or ewan. Dami pala nito. So ayan, naayos ko na ulit yung mga kama nila. Naayos naman nila yan guys, kaso hindi nga dun sa
level na gusto kong ayos. Dalawang bumbilya na pala yung hindi gumagana dito. Papalitan na natin yan. Oo nga pala, may bag nga palang ganito si Ate Ani. Yung ano niya, may melody na malaki. Hindi may ginagamit na to. Cute. Cute pa naman. Ito yung hanger ni Louie. Ito yung kay Ate Ai. Lazada din yun, guys. Pakita ko pala sa inyo muna yung itsura niya before. Yan. Ito medyo maayos pa naman na ay konting fix lang ng mga ganyan. Naka-color MA kasi yan. Color coordinated. Tapos ito yung nagulo ni Louie. Si Louie kasi guys, mahilig siya kahit sa bahay. Nagde-dress up talaga yan. Minsan magugulat kayo. Naka-denim yan na pants, naka-jeans, ganyan. Or naka-skirt. Or parang dress na dress. So, gusto niya talaga nagde-dress up kahit sa bahay lang. Kaya nagugulo ng ganyan. Kasi kapag ayaw niya yung outfit niya, papalitan niya. Ang nangyayari, ganyan. Nilalagay lang niya ng ganyan yan. So, ayusin natin yan. Tapos yung drawer nila, ayan, nagkagulo-gulo na. Dito kasi yung mga ano niya, t-shirt, tas mga pantulog. Tapos, dito naman ay yung mga bottom. Shorts, pants, skirt. Yan, pinagsama-sama ko yan. So, ayusin natin yan ngayon. Tapos, ito guys, nilagyan ko pala to ng ganyan. Sa Lazada ko lang din yan nabili. Kasi isang diretso siyang ganun eh. So, wala siyang divider. So, yan yung nakita ko. Yung na-expand, na-extend. Tapos, nilagyan ko lang siya ng liner dito. Let's do this. Nagkaganito nga yan, ang pangit. Kasi, gawa nito, yung dito sa gilid. Yan o, kumakaskas siya. Ewan ko, hindi na nalagyan ng ano to eh, yung para hindi siya kumaskas. Pero baka lagyan ko ng silicone or bahala na kung anong pwede. Kasi gasgas siya ng gasgas oh. Lalo na pag hindi siya masyadong naka-open itong door. Nakakainis. Sira na tuloy. Yan. Tapos yung doon sa taas, yung mga ibang gamit pa nila yan, guys. Pinaka-storage nila yan. Mga lumang gamit sa school, yung mga memories nila, mga photos. Yan yun, yung nakalagay doon. Tapos pala, hindi ko pala ata napakita. Dito sa ilalim ng kama ni Ate Ai, bukod dito sa dalawang drawer na to, meron din siyang storage, guys. Pag tinanggal nyo yung itong foam, meron siyang storage doon. Tapos doon nakalagay lahat ng costume nila. Mga ginamit sa Halloween, mga Filipiniana costume. So yun, tinatabi ko para yung mga costume ni Ate Ai, magamit pa ni Louie, ni Oli, ganun. Ang daming mga hat. Kaya ayi pa to. Naman na lang ni Louie. Hindi ko pa siya ma-let go kasi baka magamit pa ni Louie. Ang hilig nga magdamit-damit ni Louie. Pero pang bago. Ito, bigay lang to. Mga regalo yung iba. Pero yung iba dito, hindi na rin kasya kay Louie eh. Ito kaya ate ayi pa to yung nag-OOTD pa kami dati. Hilig ko kasi nung bihis-bihisan si Ayi. Tinry ko lang kayong i-ano dito sa phone para kahit malayo ako sa camera, na ano ko kayo. Okay. Ayan. Gawan na Nintendo. Mabalikan ng alaala. Narata, dati, di ba ikaw na yung reyna? Ako yung prinsesa, Ang nabago't nangyari, ihahatid
kita. Naisip ko rin naman ihahatid kita. Kung saan ka magiging masaya, wala nang magagalit. Dito sa aking pagkakahimlay, gusto ko nang bumitaw. Paano na ako? Gusto ko nang bumitaw. Pipiliin ko na ang sarili. Ay sakit na, baby, hindi ko makaya. Malapit ako, baby, pauwi na ako. Kaya naman ayoko lang iparamdam sa'yo. Sobrang saya na makakasama. Liwanag na pakasarap sa pakiramdam kasi. May ano ka ate? Gearing up activity. Anaw na? Hindi pa, mamaya pa. Ano oras? 1 p.m. Ito na, 1 na. Oh. So, can you move? I'm gonna sit there. Huwag mo na lang to ate. Sige. May gearing up activity daw sila. Okay lang nandito ako ate? Opo, I'm gonna blur the background naman ako. Sino-sino ng mga classmate mo? Yung mga kakilala mo? Yung mga friends mo, hindi mo classmate? Some classmates Pwede na po ha? Kunin na. Pwede naman yan. Or yan na lang. O yun na lang muna. Sa school na lang yan. Pagdadalhin mo sa school. Nilinis mo ba yung ano? Dumi na naman yung eyeglass mo. Ayun siya. Anong ginagawa sa gearing up? Forgot to. Can you hear the song? Okay. May song ka dyan? Wala, I'm just testing now. Nag-online ka. I'm just testing if both earphones working. You know how to make this turn on na again. Wala. Hmm? Dapat sabay yan eh. Baka ano na. Hindi ka na makita. Ano pa yan? Kita. Yan na ba ginagamit mo? Hindi na to? I can't use this. So, ganyan na ginagamit mo nga. Opo. Hindi na to. Tatabi ko na yan. Baka daddy or Louie will use it. Ate, lagi mo naman lilinisin to pag morning or gabi. Pag tinanggal mo, aye siya. Aye. Okay. Picture mo yun. Picture mo. Hindi ka kita. Kita. Ano? Bakit yun? Hindi ko yan kita. Ayusin mo. Umupo ka ng ayos, ate. Yan. Hindi kasi yan. Lasing? Lasing to? Busog? Lasing ka pala eh. Wow! Yay! Asan ang light? Wow! Wow! Dumi pa ng mukha. Wow! Asan? Green. Ito yung tinitignan niya, guys. Yung kulay. Ang galing na! Ayan, tapos na ako! Ang galing kuha lahat dito pa oh. Lahat? Ayan oh. Ayan. Oo nga, no? Ang galing. Kuha. Tapos na ako, guys. Yahoo! So, ayan na, guys. Ito na yung kay Louie. Naayos ko na. Yan, mga swimsuit, mga long sleeves. Tapos, ito, yung mga terno-terno na pambahay. Tapos, ayan, maayos na siya. Ito kasi yung mga pantulog niya. Tapos, ito yung mga t-shirt. And, yung mga pambaba niya, shorts, skirt, leggings, and mga pants. Tapos dito naman guys sa gitna, ito yung mga uniform nila. Ito yung sa side ni Louie, ito yung sa side ni Ate Ayi. Tapos yan, ito yung mga lagayan ng accessories nila. Tapos mga underwear, extra towel, shorts.
Tapos ito yung pang school, mga sando, pantelet, medyas. Tapos yung mga cup niya para sa school din yan. And mga medyas. Tapos sa side naman ni Ate Ayi, ayan yung kanyang mga accessories. Iba-iba na yan. Tapos underwear, yung mga pamasok, pang ilalim, necktie, tapos mga medyas pang alis. Tapos ito naman yung mga pang-alis niya. Tapos dito ko na lang nilagay yung mga swimsuit ni Ate Ayi. Tapos ito guys, mga skirt to. Dati shorts yung nakalagay, kaya shorts yung nasa label. Pero ngayon, pinalitan ko na ng mga skirt kasi mas konti lang yung skirt niya. Tapos yun, may ilang sombrero lang akong tinira doon. Yung mga feeling ko magagamit pa. Tapos yung bag ni Ate Ayi na Coach. So ito na yung drawer. Naayos ko na rin yan. Sama-sama na yan. Pantulog, pambahay, t-shirt. Tapos mga pambaba, ayan din. Dami niyang jogging pants. Puro shorts yan. Konti lang leggings niya kasi ayaw na niya na nagle-leggings. Tapos yung mga sa Uniqlo to guys. Yung parang mga 3/4 pajama ganun. Yan na, yay! Tapos na tayo. Okay, I'm done. Sasara na yan. Okay. Okay. Makakaligo na ako, guys. Lumamig na yung kwarto niyo, no? Opo. Na. Bakit? Yun nga, tinanggal ko yung ano dito. Oh, it got colder. Oo. Na. Opo. It's so cold talaga, diba? Okay. Ano yan? I'm trying to try this. Ano na naman yung ginagawa mo? Kaya pala kumuha ka ng cotton buds, ha? Gumawa ng ano, DIY ano yan? Ano to? Ba't mo binasa? Huwag mo babasahin. Cause it said to in the tutorial. Ano? Cause it said to wet it and Tutorial. in the tutorial and then dry it. Ganun ba but I talagang can't dry it. pagbigas ng tutorial? Yun pala yun. Akala ko tutorial. It's too wet. Oo nga. It's too wet. I put too much water. Nakita niyo na yung ano niya? Yung cabinet niya? Opo. Oh. Ikaw, Louie, nakita mo na? That sounds like a disappointed Opa. Oh. Like, Oh. Maayos na yan, ha? Oh, sa baba. sabi daw Oh. talaga, oh. Oh, kabila naman. Huh? Ito, yung side mo dito. I never checked that part. Hmm. I think. Maayos na yan, ha? Oh, oy, meron pa sa baba. Oh. Ready na kayo for school. Oh, ready na talaga kayo for school, oh. Oh. I'm faster. Oh. So, ito na po nangyari. Ito, nag-tiles na sila. Tapos, ayan na. Inodoro po. Inseptic tank. Baka ito papalitan din to. Ayan. Check ko nga to. Dapat talaga dito marami ng ilaw. Daming wire, oh. Kasi ang alam ko maraming magaganap na lighting dyan, eh. Tapos dito, ito na pala yun. Nakaangat. Tapos, hindi kita. Tapos dito, pinto. Okay. Tapos dumating na si Judith. Walaan nyo. Pero, compare talaga last year, ito na yung consumption nyo. Consumption namin. Ang laki pa rin ng ibinaba. Tapos, lagi pa kaming naka-aircon dito sa bahay. Lalo na, madalas 24 hours talaga yung nakabukas yung aircon dun sa kwarto. Kita nyo yung parang black, yan yung current reading. Tapos, yung parang gray, yan yung previous year. Tingnan nyo. Tumaas nga talaga ngayon ang bill ng kuryente kasi kung makikita nyo yung pang June tsaka July, halos magkadikit lang. 843, tapos yung isa 886. Tapos, teka. Tapos last month, ang binayaran lang namin, nasa 8,000. Pero ngayon, ang bill namin, ayan o, 11. Wow! Tumaas nga. Nasa 886 yung consumption namin ngayon eh. Tapos last month, nasa 843. Yun yata yung parang in-installment yung generation cost. Kung dahil nagkakamali, parang nabalitaan ko yung ganun. Kaya bumaba ng sobra last month, taging 8,000. Tapos ngayon, 11. Tapos yung sa net metering
siguro by next week baka dumating na daw yung metro. Ang huling huling step is yung sa City Hall. Kausap ko yung naglalakad. Ang requirement lang yata sa City Hall, electrical plan, tax declaration yata, title. Hindi ko sure kung kailangan pa ng title pero hindi naman ako nagpasa ng title eh. Pero tax declaration, parang yun lang naman natatandaan ko. Ang plano ko kasi kung magka-budget next year na lang siguro yun. Padagdag ako kahit mga 5 kilowatt para talaga masulit. Ang target ko kasi talaga mag zero bill. Kaso lang pag kino-compute ko kasi parang hindi kaya kung gagawing 15. Parang ang kailangan kong capacity ng solar panel namin 18 and para kakayanin na siguro yun zero bill. Kasi mostly 3 kilowatt lang na kukonsume namin during daytime eh. Yung excess na 10 to 12 kilowatt, yun na yung parang ine-export, yun na yung binibili ni Meralco. Nakikita ko sa billing nila, diba ito? Mas meron pa dito nakalagay kung ilan yung na-export, tsaka yung rate. Kunwari ang rate ng per kilowatt is 12 pesos. Binibili lang ni Meralco ng 6 pesos. Ganon. Di na masama kung naka-net metering kasi yung mga excess naman, savings na yun. Kaya nga pag sinabing nagpa-solar kayo, parang investment talaga kasi talagang may mababawi kayong pera o kaya may makakalas talaga kayo sa gastos dito sa bahay. Ang ginagawa ko na lang, pag mainit, nagluluto na lang ako sa induction cooker para ma-maximize ko talaga. Pag nakabit na siguro net metering, doon kami mas, parang normal na lang. Kasi ngayon, pinipilit kong i-maximize yung, capacity ng solar panel namin kasi nga sayang. Pag nakabit na yung net metering, pang backup na lang talaga yung mga induction cooker. Tapos kung naman kayo kung magkano ang initial investment para doon, ang nagastos namin nasa 270,000 para sa 9.9 kilowatt, 15 kilowatt na capacity. Nakikita ko nga dun sa group na yun, hindi ko alam kung bakit umaabot ng 500,000. Siguro may kasamang battery yun. Kasi uso na ngayon yung hybrid naman. Yung hybrid naman yung may battery. Kaso lang, hindi naman namin kailangan pa yung battery kasi ang laging sinasabi nila, good for lang yun. The reason why it's not working is because I forgot foil. Foil? Teka. Pag hybrid kasi, tapos madalas kasi may battery yun. May option pa rin na hindi mo muna isasama yung battery. Kaya, mas mura. Oo. Pero mas mahal pa rin sa normal na gamit yung inverter. Ewan ko. Pero yun nga, yung sa experience namin, 9.9 kilowatt, 18 panels. Pina-upgrade ko na yung inverter ng 15 kilowatt para in the future pwede ako magdagdag. Ang misconception sa solar, naalala ko, hindi porket nag-solar kayo tapos walang net metering automatic mababawasan kagad yung bill nyo sa kuryente. Pero depende pa rin yung sa gamit nyo sa araw, laging ganun. Kung kailan may araw tapos mahina kayo gumamit ng kuryente sa bahay, baka mamaya mag-expect kayo na nagpa-promise yung mga nag-install ng solar. Kumari, 5,000, may slash ng ganun. Pero hindi naman kayo masyadong malakas pala sa kuryente sa araw. Baka hindi maabot yun. Pag malakas talaga kayo sa araw na magkuryente, tapos nag-solar kayo, dun ramdam na ramdam nyo. Yun ang masarap mag-solar. Pero kung di naman, net metering na lang kayo. Kaso matagal din kasi talaga net metering. Mabilis na ang 2 months. Depende pa yun sa LGU. Kasi minsan nagpapatagal daw LGU eh. Maganda nga sana magkaroon ng mas mabilis na proseso. Kumbaga pagkakabit, after a week or after a month, tapos na. Makakabit na yung net metering. Malaking tulong yun pag ganun. Search lang kayo sa Facebook. Meron doon may mga company na nag-o-offer ng mga installment basis ng solar. At least hindi mabigat kasi mabigat talaga pag investment talaga siya. Malaking budget talaga ang kailangan nyo pag nagpa-install ng solar. Yan, kaya search na lang kayo ng installment. Meron ganun, marami. And maalala ko, di ba nung mga nakaraang araw nag-uulan, inakit ko yung Blue Yeti dun sa kwarto kasi nga baka mamaya mag-brown out si Louie matatakotin yun. Nilagay ko doon tapos yun. Ang convenient niya gamitin kasi nga 'di ba pag generator maingay. Pag doon hindi siya maingay. Tinry kong gamitin siya ng TV tsaka electric fan. Isang oras from 100 naging lang siya 95%. Matipid pala yun sa kuryente. Matipid pala yun sa sa kuryente. Malaki kasi yung capacity nun, nasa 3,000 watt. Tapos nag-search pa ako sa YouTube. Yung ganong unit pala ginagawa nilang talaga home backup.
up. Parang tinatap nila sa main breaker. Ang nangyayari doon, may solar panel sila. Ganun ang ginagawa nila. Parang ang capacity ng solar panel nila nasa 2,400. Kasi pwede siyang gamitin ng yung normal na panel. May nabibili sa Bluetti na portable na solar panel, pero ang mahal eh. Ang ginagamit nila yung normal na solar panel, 10 o siyam, hindi ko maalala. Basta ang capacity ng solar panel nila nasa 2,000 plus. Yun ang kinakabit nila dun. Tapos yun na yung nagpapagana sa buong bahay nila. Pang off-grid nga talaga. Kaya nga sabi ko, ang galing. Pwede pala yun. Siguro nga kung naka-hybrid na inverter, baka pwede yun. Tapos sa mga RV, sa ibang bansa nakikita ko. Tapos yun sa mga bundok sila nakatira. Tapos naka-off-grid talaga sila. Walang kuryente. Yun ang gamit nila. Maraming solar panel lang. Tapos yung battery nila, parang mga 4 yata. Kasi yung Bluetti na yun, pwedeng saksakan ng maraming battery. Parang hanggang 4 yata. Kung di ako nagkakamali, 4. Tapos yun ang nagpapagana araw at saka gabi. Tapos naka-aircon pa sila. Tapos sa araw, dun sila bumabawi. Kasi dun may araw. Dun nagcha-charge eh. Hindi ko pa pala nare-review. Kasi inaaral ko din yun eh. Medyo mabigat lang talaga. Tapos may app siya. Tapos, hindi ko pala dala yung cellphone ko. Ayan na. Dito ko siya nilagay. Tinry ko. Kasi nga, nag-alala ko nung nakaraan na baka mag-brown out. Matakotin tong si Louie. Tinanggal ko lang to. 88%. Ginamit ko ulit to kanina eh. Sinaksak ko dito. Ang maganda dito din, kahit papano, kahit nandyan yan, kahit hawak-hawakan yan, di magaground kasi may dito, may switch. Pag naka-off to, ito hindi gagana. Bumubulong ako kasi tulog na si Oli. Tapos pag inon to, saka pa lang siya pwedeng magamit itong mga to. Tapos dito makikita kung ilang watts ang naka-load. Tapos DC, ito yun, DC. 24 volts, tsaka 12 volts. Tsaka to. Kung mapapansin niyo, tinanggal ko kanina. Kunwari ito, nakasaksak lang. Ito, magkakonect. Nagdi-discharge siya. Minimal lang naman. Siguro sa isang araw o kaya sa 2 araw, 1%. Kasi nung nakaraan, nakasaksak lang yan. Tapos, pagtingin ko, 97% full charge yun. Kaya kung hindi naman ginagamit, tinatanggal ko na lang. Ang hirap tanggalin ah. Pero okay na yan. Ang pala niya, pangalan, AC300. Tapos 3,000 watts. Tapos ito yung battery niya. 3,072. Basta pag nagka-time, gawa namin to ng review. Nagatas na kayo? I don't have any gatas. Wala ka ng Pediasure? Parang meron pa. I saw a parang silver thingy. Baka kay Oli yun. I don't know if it's Ollie's or Ruby's. Gatas na. Patingin nga nung mo. Nasaan na yan? Yung gumagana na? Sabi daw it works. So. Patingin nga. No, I just made this. Saan yung pinagamitan mo ng foil? This one. Where's the foil? No! Rude! Patingin nga. I decorated. Gumagana na? No, not yet. Bakit? Wala. Sige. Hindi, siguraduhin mong malinis yung table, ha? No, it's just this, not on the table. Kahit na. Hindi pa start ng klase nyo. Ang dumi na kagad ang table. Lagot kay mommy. Stop. Lagot ka. Sige. Diba? I promise it won't. Sa mga nagtatanong po kung pinapagalitan namin sila. Yes. Wala phone until linis na yung room. Say goodbye to your phone. There's nothing on! Ang It's ganda in the na. air, not on the table. Ang ganda na ng panakot ngayon. High-tech na. Cellphone na. It's on the air, on the... Pero sa pasokan naman, talagang hindi na sila makakagamit ng phone. Parang last school year. Tuwing Saturday and Sunday lang sila nakakagamit. 'Di ba? And Friday. Nung pag may pasok kayo, I remember using phone. oo, pag lumalabas tayo. Kasi may limit ka, 3 hours lang per day. So I can still use Oh. phone. Oo, kasi nagdadala yung cellphone sa school. Kaya nga pala may, 3 hours lang. So, ayun lang guys. Tapusin ko na yung vlog. Wala rin naman masyadong nangyari sa vlog namin. Kasi si Bea na guys dito sa kwarto. Ako naman. Inayos ko yung mga tupiin. Last week, hindi yata kami nakapag-ayos ng mga tupiin eh. Kaya parang ilang basket yung kaninang inayos ko. Nasa 5 basket yata. O 6. Ganun karami. Last week plus yung ngayong week naman. So, ayun lang. Tama na yung cellphone. Sleep na. Uy, gatas na. Wala ako! Hingi ka kay ate mo. No.
Ay, naalala ko, ito ko pala yung yung binili ko ng card reader. Kasi ang card reader dito, SD card lang. Wala akong, adapter nito. Ay, ito na lang binili ko. Mas mahal. O nga, mas mahal nga pala. Kasi yung adapter nasa 100 lang yata. Tapos to, nasa 800. Galing.